malakas na palakpak para sa Panginoon. Sige po, bago tayo mo po mag-declare muna tayo kamay sa dibdib, sunod do kayo sa akin. Pag tayo po'y lumakad sa kalooban ng Lord, it will happen to us. Okay? Kamay sa dibdib. The rest of my life will be the best of my life. Isa pa ho, the rest of my life will be the best of my life. Pakisabi po sa 7 tao, pinagpala ka na ni Lord. Come on, sabihin mo sa kanya, pinagpala ka na ni Lord. Sige po, upo tayo. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Sige po, hanap po kayong maupuan. Yan. Bago tayo magsimula, pwede ho ba akong magtanong, sino ho ba rito? First time mo nakarating sa simbahang ito? Ngayon ka lang po nagsimba, pwede ho ba? Pwede ho ba kayong tumayo? Kung first time nyo po, na pwede ho ba kayong tumayo, gusto lang namin kayo welcome. Meron po ba? First timer? Ayun. Yan, magandang umaga kapatid. Good morning po. Welcome sa Bethel Global Outreach. Good morning po. Meron pa ho ba? Huwag ka kayong mahiya, hindi ho nangangagat yung katabi nyo. Tatayo lang ho kayo. So ngayon po mga minamahal ko, bago tayo pumunta ng ating pong topic, makakarinig muna tayo ng isang testimony ng kabutihan ng Lord na ginawa niya sa buhay po ng mga kapatid natin, and hoping and I'm praying na ito po ay maging pagpapala sa ating pong lahat. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po ni Brother Joseph Palyan, si Kuya Chokoy? Sige po, isang malakas na palakpak para kay Bayaw. Bayaw po ito, na kapatid po ni Mrs. Praise God, purihin po ang Panginoon. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa isang bagay po na ginawa ng Lord sa buhay ko. Upang maibahagi yung kabutihan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon at nagpupuri. So i-share ko lang po yung ginawa ng Lord na pag-ibig at katapatan ng Lord sa buhay na ginawa ng Panginoon sa buhay namin. Lord, kami po ay dumadaan sa pagka-pressure, sa kadahilanan po sa tungkol sa utang. No? Yung asawa ko po kasi nag-take po siya ng pagkakautang sa lending. No? So sa una, medyo talagang kaya pang bayaran. So siyempre may trabaho naman ako. And din nang tumagal, talagang medyo lumalaki na po yung utang. Kasi yung ginagawa ng demonyo, pagka may utang ka rito, bubulungan ka, o mangutang ka rito, itapal mo doon sa kabila para ano. Siyempre, hindi ko naman alam, puro trabaho lang ako. Then doon na, hindi na po nakayanan. Sobrang laki na po ng utang dahil, siyempre, ando doon na po yung pressure. Talagang napipressure na kaya gumagawa po ng sariling diskarte. Yung asawa ko. Then pati ako damay. Kasi kahit nananampalataya ako sa Panginoon, talagang nadadamay po ako sa ganong kalagayan ng pamilya ko. Nagtanong ako sa Lord, Lord, ano pong dapat kong gawin? So tinugon ako ng Lord, manalangin ka. Magdiretso ka lang. Ipanalangin mo yung mga bagay na ganyan. Idulog mo sa Panginoon. Yun nga, nagpray ako. So naging, ng Lord sa akin, declaration ko, walang utang, putulin na. Laging yun ang prayer ko, putulin yung utang. So, and then nung mga time na yon, tapos nung last week, nagkaroon tayo ng prayer and fasting. So, sabi ko sa asawa ko, nag-take ako ng prayer and fasting. Then nakakatawa sa Panginoon kasi yung misis ko, sumabay siya sa prayer and fasting. So, pray kami ng maga, gabi, gano'n. Tapos declaration lang po. Alisin mo kami sa pagkakabaon sa utang, palayain, Lord. Yun yung declaration namin. And then one time, na nag-pray si Mrs. na, Lord, iahon mo kami sa ganitong kalagayan namin dahil medyo napakahirap na pressure. Yung pressure po kasi na naranasan namin, hindi lang po linggo, buwan, kundi taon po talaga na pinahirapan kami ng demonyo. So yun nga, dahil may prayer kami, then nakasentro kami sa Lord. In Jesus' name. Merong may bigla-bigla lang po may lumapit, di nagpa-fasting kami. May pumunta sa bahay namin na yung may inaalok na lupa po. Meron daw po siyang buyer na
nag-aano ng lupa. So, in-entertain ng kakilala rin ng misis ko yun eh. Sabi ng misis ko, oh, meron akong ganyan na ganito, ganon. And then, binigay sa kanya yung pangalan, yung contact ng buyer. Then, inasikaso po ng asawa ko, yung buyer. So, 1 week lang po, talagang mabilis po yung ginawa ng Lord. Yung lupa na ito, bago po mabili yung lupa, nag-pray po yung asawa ko. Nung nanalangin siya, so baliktad pa, sabi niya, Lord, pwede po ba subukin mo yung puso ko? Sabi niya. Na pag may idil ko to, magta-tights ako. Yung tights ko, dodobling ko. Sabi nga ng misis ko. And then, yun nga, pagka-pray na gano'n, mga ilang araw lang, okay na yung lupa. Sabi ko, praise God, purihin ng Panginoon. Then, yung naidil nga po yung lupa na yun, yung misis ko po, talagang ginawa niya yung sinabi niya sa Panginoon. Nabili po yung lupa eh. Then, dahil meron din po pala kaming pagkakautang sa Bethel area ay, so may nahiram pala kami ng pera noon. Then, yung nahiram namin na pera na yon, so 2 weeks lang, ibabalik namin. Ngayon, para mabayaran yon, iuutang na naman ni misis. O, kaya doon kami talaga na pressure. Kaya, ang ginawa ng misis ko talaga lumapit na sa Panginoon. Kasi yung pressure, may ginagawa po yung Lord eh. Kaya naunawaan namin, kaya may pressure para lumapit ka sa Lord. So, then, yung nabayaran na yung utang, kasi pinagpala kami ng Panginoon eh, blines kami. Nabili yung lupa, nabayaran namin yung pressure sa simbahan. Tapos nakapag-tithe siya, yung mga ibang utang nabayaran. Eh, nakakatuwa yung Lord dahil kumilos yung Panginoon sa buhay natin. Mabilis lang po talaga pagka inilapit po sa Panginoon. And then nung Saturday na yon, nag-pray agad kami. Pagtapos namin mag-sell, nagpasalamat kami sa Panginoon, pray uli. And then, meron pa kami kahilingan sa Lord kasi yung panlalabo ng mata ng misis ko, maging sa akin, sumasakit yung ulo namin, nagsusuka kami. Sa akin, 4 na beses nangyari, nagtatrabaho, sumasakit yung ulo ko. Hindi ko kaya, talagang kailangan pala magpa-check up sa mata, sa lamin. Pati yung pangalawa kong anak, masyadong mataas yung grado. So, dahil yung kinita niya doon sa pagbebenta ng lupa, talagang naipambayad na, sakto lang talaga. Nag-pray uli kami para sa mata naman namin. E pray uli ng Sabado. Pagka-linggo, may tumawag po agad sa kanya. Hanapan mo nga ako, May, ng lupa na kahit maliit lang. Ngayon, meron ako niyan. Yun, nag-contact. Kinalunisan, binayaran din po. 6,000 po yung kinita niya ron. Yun po yung pinangpagawa namin sa amin sa labing. Kaya purihin po yung Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Sige po, isang malakas sa palakpak para sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Bro, maraming salamat sa gawa ng Panginoon sa buhay niyo. Nakakatuwa kasi nung marinig ko po ito, kasi nakaano po ito nakapasok po sa atin pong gustong gawin ng Lord. Sabi ng Lord sa atin, may season of harvest. No? I pray sa lahat po na nakarinig na yung Diyos po natin buhay. Pwede ba tayo mo kung sumandali, mag-declare lang ho tayo. I want you to raise up your hand. Sige lang po. Lord, meron pong binitawan dito sa pulpitong ito ng himala mo, ng blessing, ng galaw mo. Lord, I pray right now, I declare in the mighty name of Jesus, do it again, Lord. Sa lahat ng taong naririto na nangailangan, aming Ama, I declare, Lord God, do it again sa mga buhay ng mga anak mo. Lord God, nagdedeklara na mararanasan po ang season of harvest, ang himimala mo, Panginoon, pagpapala mo ng lahat ng taong naririto. Itong aming panalangin, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Isang malakas na palakpak. So dito po, mga minamahal ko, our topic this morning, alam ko po na meron po tayong season of harvest. Season of harvest po yon, no? Himala po yon. Na kinikwento ni Bayaw yan kasi alam ko yung nangyari sa kanila. Mahirap makalaya ho ng ganon, pero ang Diyos ay tapat, no? Sandali lang po, no? Ang bilis lang ginawa, no? And then to nakakatuwa, ang inaano sa akin ng Panginoon na pag merong season of harvest, nagre-require ito ng change. Pakisabi nga po, change. Isa pa ho, change.
andun ho yung Lord eh. Pero nung sila po ay magdesisyon na mag-fasting, manalangin, change po ang tawag doon. At tapos po nung nananalangin ng asawa niya, Lord, pag nabenta ito, magtatice ako, dodoblehin ko. Change po ang tawag doon. So, ibig sabihin, maminamahal ko, nung magdesisyong mag-change, maminamahal ko, yung blessing ng Lord, yung harvest, naranasan. May kausap ho ako. Ako naniniwala ko, may harvest ho talaga tayo, but it requires change. May mga bagay, mga minamahal ko, na dapat nating i-deal sa mga buhay po natin. At ikaw po nakakaalam noon sa buhay mo. So pag-usapan natin, mga minamahal ko, yung buhay po ni Abraham. Ito po ay tinuro ng Kuya Jeff nung siya po ay naririto. At habang ako'y nagbubulay-bulay, dito po ako dinadala ng Lord. Ano? Kailangan ng pagbabago. Alam niyo ho ba ang buhay Kristiyano, pagbabago? The moment you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, ang kasunod po nun ay change. From glory to glory, change. Hindi pa pwede, maminamahal ko, na tinanggap mo yung Diyos mo na hindi ka mababago. Mababago ka kasi your God is a holy God. When you decided sa heart mo to walk with Him, pwepwersahin ka ng tinatawag ng Diyos na ito upang ikaw po ay lumakad sa tinatawag na kabanalan. Kaya nababago. Pakisabi po, nababago. In fairness naman, ang laki-laki na ng pinagbago natin. Amen po ba? Hindi pa tayo kamukha ni Kristo, pero may nagbabago. Parang ayaw niyong maniwala may nagbabago sa buhay niyo. Ano, naalala ko nakaraan, kwento lang naman po ito. No? Totoong nangyari po ito. Kami ng asawa ko nagkikwentuhan kami. Sabi ko sa kanya, Love, pwede ko bang i-testimony yung ating karanasan? Kasi pag nag-drive po kami niyan, pag nagmamaneho po kami, si mami po kasi, ang babae kasi medyo maingay po yan sa harapan. Lalo pag nasa harapan. No? Nasa harapan ho dito. Lagi ho kami nagtatalo kasi gusto niya pakialaman yung pagdadrive ko. Yung parang pakiramdam niya, hindi ko alam yung ginagawa ko. Pag driver ka, alam mo ginagawa mo. Tama ko mali. Kaya lang ang problema, pag nakaupo ka sa harapan, parang napapaangat kang ganun. Mas maganda ikaw may hawak na manibela kaysa ikaw yung nakasakay. Sa tuwing kami lalakad, mga minamahal ko, wala ata kami lakad na hindi kami nagtalo. So, ibig sabihin, masaya kami sasampan ng kotse, bababa kami hindi nagpapansinan. Di ba? Ang ganda. Sira ho yung araw namin noon dahil po yun sa driving. Noong nakaraan, nagdadrive ho kami, hindi kami nagtalo ni Katiting. Hindi ko napansin. Pero siya nakapansin. Ang sabi niya sa akin, natuwa naman ako, sabi niya sa akin, Love, hindi ako nagalit ngayon sa iyo Uy, sabi ko, nababago. Di ba? Pakisabi nga po, nababago. Dapat nagbabago tayo. Mga anak ko tayo ng Diyos, dapat nagbabago po tayo. Amen? From glory to glory. So pag-usapan po natin, season of harvest requires change. Pagbabago. So tingnan natin yung buhay po ni Abraham na tinuro po ng Kuya Jeff na nakaraan po rito. Gusto ng Lord dito sa lugar na ito mag-usap po tayo. Tingnan natin kung paano ho ba yung katotohanan ng tinatawag po na pagbabago. Nakpakian muna. Genesis chapter 1 verse 1 to 4. Sabi nga nun, Now the Lord said to Abram, may sinabi si Lord kay Abram, ito yung sinabi, Go from your country and your kindred and your father's house to the land I will show you. Change. And I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. Verse 3, sabi na ganon. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. Change. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he departed from Haran. So dito mga minamahal, kung makikita natin yung pagbabago, no? Kinatagpo siya ng Panginoon at siya po ay inuutusan, mga minamahal ko, na pumunta sa isang lugar. No? Mula po rito, ikaw po ay pupunta rito. Ang tawag po ron ay change. Mula po sa pangkaraniwan, papunta po sa pagiging kilalang tao ng buong mundo, ang tawag po ron ay change. So, ibig sabihin, mga minamahal ko, pag may season of harvest, mga minamahal ko, merong tinatawag na pakisabi, ano daw po? Change. Isa po, pakisabi, change. Wala pong blessing without change, mga minamahal ko. No? Maybe, mga minamahal ko, pag ikaw po ay umiyak, iyak, awang-awa ka na sarili mo, awang-awa ka sa harapan ho ng Panginoon, yon ang tawag doon ay mercy.
Pero iba ho yung tira-tirang pagpapala at iba ho yung kasaganahan ng pagpapala. Amen? So dito po, pag-usapan ho natin, mga minamahal ko, may isang tao na pangalan po ay Abraham. Siya po ay yung pangako ng Lord, sabi ng Lord, I will bless you and I will make your name great. Nak, yan mo nga ako, nak. Verse 2 lang, nak, verse 2. Sabi niya ganoon, and I will make you a great nation. Sabi niya kay Abraham, and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. Ang tindi ho ng pagpapala rito. Ito po ay harvest, mga minamahal ko, sa buhay po niya. No? Can you imagine, mga minamahal ko, gagawin kitang malaking bansa, pagpapalaing kita, gagawin kong dakila ang pangalan mo upang ikaw ay mapagpala. And then verse 3, mga minamahal ko, sabi niya, verse 3, I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. Mula sa pangkaraniwan, mga minamahal ko, ikaw po ay magiging pagpapala, ikaw ay pagpapalain at maging pagpapala sa iba. Pero po, in between, kailangan po ng, pakisabi nga po, change. Isa po, pagbabago. So, apat na bagay lang po ito regarding po sa change. Dito makikita natin. Number 1, para mabilis po tayo. Number 1, ang pagbabago po, mga minamahal ko, dapat natin maintindihan yung katotohanan po na ito, change is constant or inevitable. Ang pagbabago, mga minamahal ko, ay sigurado. Hindi po ito pwedeng maiwasan, mga minamahal ko. It is constant, tuloy-tuloy na pagbabago. Sa buhay po ni Abraham, mga minamahal ko, pag inaral ho natin, pag binalikan mo po yan, kung paano siya nakaranas ng series ng change, mga minamahal ko, pag binalikan mo ang Genesis chapter 11, verse 31, makikita mo roon yung tatay po niya. Terah took Abram, his son, and Lot, the son of Haran, his grandson and Sarai, his daughter-in-law, his son Abraham's wife, and they went forth together from Ur of the Chaldeans to go to the land of Canaan. Change. Nagbago ng plano. Mula po sa Ur, pupunta ng Canaan. Pagbabago. Pagdating ho nila ng Haran mismo, nagsettle sila ron. Nagbago na naman ang tinatawag na kaisipan. Change. At dito po, maminamal ko sa lugar na ito, namatay po yung tatay niyang si Terah. Change, ibig sabihin. And then, maminamahal ko, dati tatay niya nasa leadership, ngayon nasa po siya na pong nasa unahan, ang tawag doon ay change. Ang pagbabago, maminamahal ko, hindi pwedeng pigilin. Ang pagbabago, maminamahal ko, darating at darating. Ang hindi lang po nagbabago sa mundo ay tinatawag na pagbabago. Magbabago po talaga, maminamahal ko. Sabing ganoon, the only thing that never change is change. Change is constant, maminamahal ko. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 3, verse 1, hanggang basahin ko lamang po, tingnan natin ang change. Sabi niyan, for everything, there is a season. Sa lahat po ng bagay, may panahon. Sabi niya, sabi ni Solomon, and a time for every matter under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up what is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to seek and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. A time to hear and a time to sue. A time to keep silence and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Ibig sabihin, minamahal ko, ang pagbabago siguradong mararanasan ng sinuman. Amen. Hindi tayo pwedeng mangarap na hindi tayo magbabago, minamahal ko. Gusto lang natin, minamahal ko, maipanganak yung birthday celebration, pero walang gusto ng tinatawag ng death celebration. Tama? Masaya ho magyakap-yakap, pero may time ng paghihiwa-hiwalay. Naintindihan niyo po ito? So hindi ho pwede kahit anong gawin natin, hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Maghihiwa-hiwalay. Pag namatay ako, maghihiwalay tayo. Pag namatay ka, maghihiwalay ka sa asawa mo. Pag namatay ka, maghihiwalay ka sa pamilya mo. Ibig sabihin, minamahal ko, there's nothing rito. Wala hong ditong forever. Pakisabi nga po, change. Pakisabi, change. May panahon na tatawa ka.
Masayang tumawa, pero may panahong malulungkot ka at ayaw natin ng panahon ng kalungkutan. Kaya minsan, pag panahon ng kalungkutan, nagiging bitter po tayo. Tayo po ay nagiging masama ang loob dahil hindi po tayo handa na darating po talaga ang mga mahal natin sa buhay. May separation. May kausap ako. So, ibig sabihin, number one, nakatotohanan sinasabi ng Lord sa atin, change is constant. Ang hindi lang po nagbabago ang tinatawag na pagbabago. Sino ito mga minamahal ko, yung mga, may kilala kang tao noon na sikat na sikat. Ngayon, laos na po sila. Makikita mo yung mga namayagpag na mga artista na hinahangaan mo. Pero ngayon, wala na ho sila. Nagbabago. Yung dating malakas ngayon, nakatarpulin na. Ang tawag doon ay change. No? Tinitignan ko nga po ito, yung mga matitikas ng mga panahon, ng mga bata, na mga sikat noon, ngayon na gano'n na maglakad. Ang tawag doon ay change. Ano pa? Yung dating grocery, nakakita ko rito na malalakas na grocery sa sample, ngayon sarado na po sila. Marami rin ako nakitang dati silang magsyota, pero hindi sila nagkatuluyan. Ang tawag doon ay change. No? Kaya hindi mo pwedeng yakapin ng gano'n na gano'n eh. Bakit po? Kasi nag-change. Nagbabago po talaga, mga minamahal ko. At sabi ko naman, minamahal ko, yung dating mainit ngayon, malamig na. Yung dating Gina G, A na. Ano yung Gina G? Go na go? Ayaw na. Kaya ito nang gawin mo, ayaw na. Nawala na po eh. Ang tawag doon ay change, mga minamahal ko. Yung dating magkakasama ngayon, magkakahiwalay na. Ibig sabihin, walang mananatili na hindi nagbabago. Lahat nagbabago. Kaya po tayo nagiging bitter, mga minamahal ko, hindi natin napaghahandaan ng change. Ayaw natin ng change. Ayaw natin ng pagbabago, mga minamahal ko. Tama po ba ako? Kaya po pag may mga project, mga minamahal ko, naku, ano na naman yan? Ang daming komento. Ano? So, tingnan nun natin to. Nasa Diyos ka man, o wala ka sa Diyos, isa lang ang sigurado. Tayong lahat ay magbabago. Pwedeng pasama, o pwedeng pabuti, ang tawag dito ay pagbabago. Sito mga minamahal ko na ito yung isang komento mo sa ibang mga tao. Alam mo, nung bago lang yan, ang bait niyan, grabe yan. Pero nagkaroon, sumama ugali. Mambihira. Hindi ho yung katabi mo yan. Binasa ko lang ho dito yan. Nagbabago kapatid. Nagbabago talaga. No? Yung mga taong kaklose mo, hindi mo na sa kaklose eh. Yung ibang nga kaibigan mo, ngayon kaaway mo na eh. Nagbabago talaga. No? Talaga may changes eh. Kaya sabi ng Panginoon, anak, sa buhay ng mundo, itong mundo ginagalawan nyo, pabago-bago to. Kasi motion ng mundo. Nagbabago po talaga. Nagbabago ang lahat ng nilikha kasi nilikha tayo. No? Ang tao nagbabago. Dati ang lakas-lakas mo pa. Ngayon, pambihiran, marami ka nang nararamdaman. Ang tawag doon, change. Kaya mga bata rito na parang pakiramdam mo, isang araw, tatanda ka din. No? Minsan tatawanan mo yung mga matatanda na medyo gaganon-ganon, no? Pag tatawanan mo, isang araw, gaganon-ganon ka na rin. Bakit? Papunta ka sa change. Tama po ba ako? So nagbabago. Pati ugali ng tao, nagbabago. Kaya po, mga minamahal ko, magugulat ka. Dati, ganito siya, pero ngayon iba na siya. Ang laki ng pinagbago niya. Ibig sabihin, kasi subject sa change, kasi tao. Amen? Kita niya sa akin. Kaya hindi mo pwedeng ilagay ang iyong pagtitiwala 100% sa tao. Bakit? Kaya ka nabibigo kasi binibigay mo yung buhay mo sa tao. Kaya yung tao magbabago, asawa mo nga magbabago eh. Yung iba nga nagbago, iniiwan yung asawa eh. Ang tawag doon, pagbabago. Kaya hindi talaga pwede minamahal ko na too emotional, na hawakan mo ng ganun na ganun. Hindi, friend lang tayo, tayong dalawa lang. Kaya pag pinaghiwalay, hindi ka makamove on. Tama po ba ko? Change. May pagbabago minamahal ko, kalusugan natin, sa relasyon natin, sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa ministry natin, sa technology natin. Ang hirap pag hindi nag-change. Naalala niyo yung Nokia? Nung pumapasok po ang pagbabago ng technology, ayaw nila mag-change. Ang Apple nag-change, yung iba nag-change, sila hindi po, nag-stick sila, ayaw nila ng change. Anong nangyari ho? Nag-collapse po yung ano nila. Bagsak po yung kanilang tinatawag na negosyo. Bakit po? Ayaw nila magbago. Pabago-bago mundo. Hello? Pabago-bago. Tingnan mo yung katabi mo.
Noong nakaraan lang, pogi yan, pero mas pogi ngayon. Okay, nagbago. Huwag kang mag-alala, ililibre ka mamaya niyan. Yung babae, tignan mo, paganda na paganda. Kasi pag nasa Panginoon, nagbabago talaga. No? Yung stress, nakakapangit yan. Nakakatanda. Pero pag may kapayapaan ka, nakakabata po yan. Tama? So dito po, maminamal, even nga yung climate nag-change. Tama po ba ako? Ngayon po sabi nila, ang tanda na raw po ng mundo. Bakit po? Hindi niya na alam kung kailan sisikat ang araw. Hindi na alam kung kailan siya lalamig. Yung ano mo, araw na araw, biglang magkakaroon ng bagyo. Bakit nagbabago? Kaya po may tinatawag na climate change. At ang mundo, maminamahal ko, yung mga superpowers, binabantayan po ang climate change. Kahit anong gawin nila, magbabago po ito kasi po, submit po ito, nakasubject po ito po ay creation, magbabago po yan. Amen. Yung asawa mo, magbabago po yan. Anak mo, magbabago po yan. Mga tao sa simbahan, pwede magbago, pabuti o pasama, lahat magbabago. Dapat alam natin itong katotohanan nito. Lahat ng nilikha ng Diyos nagbabago. Hindi natin pwedeng ilagay ang ating seguridad sa mga bagay-bagay sa mundo o sa ating mga sarili. Kaya marami hong mayayaman. Nung mayaman ho sila, naalala ko po yung may-ari ng Volkswagen. So ang laki ho ng kanila, billionaire na po. Biglang nagkaroon ng sudden change. 2010, nagkaroon po ng tinatawag na pagbabago sa merkado. Bagsakan ng lahat po ng mga negosyo. Ang dami nagpakamatay. Ang dami hindi nila inaasahan yung pagbabago. Kaya pakiusap ko sa mga narito, sa mga nagtatrabaho, pwede natin ito maranasan. Pag inilagay mo buhay mo sa trabaho mo, pag may nangyari sa problema mo, madidepress ka. Kaya dapat ang pag-asa, wala sa trabaho, wala sa tao. Ang pag-asa sa Diyos lang. May kausap po ako. Kung may paglalagyan ka po ng pag-asa mo, hindi po doon sa kakayanan mo. Kasi tumatanda ka, naubos ang lakas mo. Hindi po sa karunungan natin. Bakit po? Ang mundo ay nagbabago. Kaya dapat po maintindihan natin ito. Change is inevitable in life. It's something that we cannot avoid. Things are in constant motion, so change is inevitable. Kaya lang po, maminamahal ko, minsan, ang mahalaga kung paano tayo nag-react sa change. Pag may mga pagbabagong nangyayari, no? Mahalaga po kasi yung reaction. May dalawang bagay kung paano nag-react ang mga tao. Unang-una yung tinatawag na reactive. Ano po ba yung reactive? Ito po pagbabago, nagwawala ka agad. Nagsasalita ka na kung ano-ano. Hala, hindi gumagana ang isip. Yung emotion po, na hindi. Ang dami sinabi, ang dami ano. Kasi po, reactive po yung tinatawag na kanyang response doon po sa pagbabago. Kaya ang ganda sana ng pagbabago, kaya lang dumating yung pagbabago, nag-react, maminamahal ko, hindi nakita yung beauty ng pagbabago. Alam niyo po, maraming Kristiyano, reactive, masyado emotional. Huwag ko kayong open sa akin. We are emotional people. Pero dapat yung emotion natin, ito po ay ginogovern ng salita ho ng Diyos. Kahit sa, teka muna, ano ba sinasabi ng Lord? Okay. Magugulat ka, hindi ka magiging bitter. Hindi ka magkakasala ng marami sa Diyos kasi ang dami mong sasabihin pag reactive. Marami kang judgment na bibitawan kasi hindi mo naman naiintindihan. Nag-react ka lang. Dapat proactive ang tanong, Lord, bakit may pagbabago? Ano po bang ginagawa mo? Ano bang dapat namin gawin? Maniwala ka, makakasurvive ka sa change. Pwede ba ako makiusap sa'yo? Maraming change ang pwede maranasan sa buhay mo. Pero learn kung paano maging proactive. Bago mag-react, mag-isip. Tingnan ko ano yung blessing, ano ba yung ginagawa ng Diyos. Baka may magandang bagay. Bakit may rigo doon? Bakit may gantong nangyayari? Maupo ko muna. Itanong mo sa Lord, Lord, what is happening? Ipapakita sa inyo ng Panginoon, change is necessary for the conquest. Change is necessary for the blessing of... Pag ito naintindihan mo, magpapasalamat ka sa Panginoon. Lord, maraming salamat may change. Bakit proactive? Pero pag hindi ka, ikaw po ay reactive, nako, lahat ng pagbabago mamasamain mo. Hindi mo makita yung kagandahan ng pagbabago na minsan mismo ang gumagawa ang Diyos mismo. Hindi mo siya makita kasi reactive masyado. Ano napakahalaga na makita natin when God moves.
Ibig sabihin, nagkakaroon na ng tinatawag po na change. Ang pinakamahalaga, maging proactive, mga minamahal ko. Alam niyo po, minsan makarinig lang tayo ng kwento ng iba. Hala! Hindi, bakit ganun? Hindi mo nga alam kung totoo yung sinabi. Nag-react ka na kagad, hindi ka man lang naging proactive. Totoo kaya yon? O baka kwento lang yon? Saan ba galing yon? Ay, hindi ako maniniwala doon, maliban na marinig ko sa kanya. That's proactive. Hindi tayo nagiging bitter. Alam niyo, diyan magaling si Satanas, magsulsul. Pag sugat tayo, tayo, hindi. Maagulat ka, nasa loob ng simbahan, you are bitter person. Bakit? Kailangan natin matutunan how to handle change. Pakisabi nga po, change. Isa po, change. Darating ang change, pero kailangan nating matutunan how to handle change. Para hindi ka ho nasasaktan. Para hindi ka ho tinatawag, mga minamahal ko, natatalo po ng tinatawag ng demonyo. Ang change, mga minamahal ko, kahit gaano po ito kaganda, sinasakyan po ito minsan ng demonyo para lang po guluhin yung buhay mo pag hindi ka naging marunong. Kapatid, magiging bitter ka. Please, response ng tama pag meron pong tinatawag na change. Even sa trabaho mo, minsan nagkakaroon ng regodon, magugulat ka, may nandito, biglang bababa, may nandito, pupunta doon. Pag hindi ka hunda sa gano'n, nandun ka, ano nangyayari? Mapupunta ka sa boss na masama ugali. Lord, ayoko rito, aalis ka. Papasok ko na trabaho mo, bitter ka, bakit po? Ang tingin mo sa kalasaan mo, sa boss mo, mukhang vampira. Change, bakit sabi nga po, change? Isa po, change. The moment you decide from your heart, maminamahal ko, na gusto mo na harvest, magbabago tayo pare-parehas. The moment po maminamahal ko, na magdesisyon ng puso mo, Lord, gusto ko mapalapit sa iyo, dapat maging handa ka sa pagbabago. Because God always looking for the change of heart. Change ng tinatawag ng puso natin. Sabing gano'n, mga minamahal ko, people doesn't resist change. Hindi po nilalabanan ng tao ang change. They resist being changed. No? Hindi po yung pagbabago. Ang problema nila, ayaw po nilang magbago. That's a very problem. No? Kung mananatili ka sa dating lugar mo na pinupuntahan, sa dating ginagawa mo, o sa dating kasama mo, ako naniniwala, walang mababago sa'yo. Dahil pag sinabing pagbabago, mahal ko, mula rito, magdidesisyon kang pumunta rito, ang tawag po ron ay pagbabago. Kung dito ka, sila pa rin ang kasama mo, ito pa rin ang ginagawa mo, ito yung priority mo, hindi ka mag-change. Unless you decide na pumunta ho sa lugar nito. At para pumunta ka rito, nagre-require po ito ng pakisabi nga po, change! Isa po, change! Magbabago po talaga. Alam nyo, nakakatuwa. Kung gusto mo ng maayos na pagbabago, sumama ka sa mga tao na gustong magbago. That's the principle. Bakit po? Kasi kung ano yung kwentuhan, marireceive mo. Kung ano po yung values, marireceive mo. Nababago sila, mababago ka. Because bad company, corrupt character. Biblical po ito. Kaya mahalaga talaga, may minamahal ko. Humanap ka ng mga taong may mga pangarap, may gustong marating, gustong magbago, gustong mamuhay na may kabanalan. Hanapin mo sila. It will help you. Makakatulong mo sa ating lahat po ito. Sa ating pong change. We cry for change. Lahat po tayo humihiyaw ng pagbabago. Kaya nga po pag nagpipray tayo, Lord, baguhin mo asawa ko. Sino rito nagpipray ka ng ganyan? Lord, baguhin mo yung asawa ko. Ang sama ng ugali niya. Ano? Mga nanay, baguhin mo yung asawa ko. Baguhin mo yung mga anak ko. Ang titigas ng ulo nila, Panginoon. Lord, damay mo na rin biyanan ko. Mga in-laws ko, baguhin mo sila. Lord, pati yung kapitbahay namin, baguhin mo na rin. Lord, pwede ba isama mo na yung boss ko? Baguhin mo sila. Ba't ikaw hindi ka nagbabago? Ay, wala, ibang usapan yun. Pwede sila ma-change. Ako, stay the same. Hindi pwede. Alam niyo po ba, pag nag-asawa ka, young people, napupunta ng pag-asawa, ihanda mo na sarili mo, magbabago yan. Hindi ka pwedeng mangarap na single ka pa rin, pumasok ka ng pang-double. Magkakaroon ka ng problema, change mo ang tawag dyan. Kaya minsan, ang conclusion ng iba, bakit pa ako nag-asawa? Kasi hindi sila handa sa change. Akala nila romance lang,
ang mahalaga, love will keep us alive. Wala na kayong makain, love will keep us alive. You will die. Magbabago ho. Tanong mo din sa mga tatay, sa mga young people na gusto na pumasok na mag-asawa, kumausap muna ho kayo ng mga mag-asawa rito. Kausapin nyo sila kung anong lagay ng buhay ho nila. Baka mag-conclude ka, gusto ko lang talaga maging single eh. Yun talaga pangarap ko eh. Change. Nababago po talaga. Lagi nyo katandaan, mga minamahal ko, ang unang dapat magbago, ako, ikaw. We keep on praying na, Lord, baguhin mo sila. Hindi ka naman seryosong magbago sa buhay mo. Lahat po tayo may mga pangit na ugali. Walang taong perpekto. Lahat po tayo touch ng sin. No, lahat tayo may masamang ugali, mayayabang, no? Punong-puno ng sarili, no? Insecure, punong-puno ng envy, ng jealousy. Ibig sabihin, kailangan nating magbago. At bago mo sila mag-pray na magbago, pag-pray mo muna, Lord, ang pangit ang ugali ko. Baguhin mo ko. Pag nabago ka, wala nang problema. Dahil ikaw ang problema. Pakisabi sa katabi mo, parang ikaw yung problema. Parang ikaw lang. No? If everything changes, if we are changed, everything changes. Kaya po ang prayer, babaguhin. Pray ka ng pray sa asawa mo, magbago, hindi mo pinag-pray sa sarili mo. Baka mamaya, dahil sa asawa, ikaw ang dahilan, kaya nagkaganya asawa mo. Tama po ba ako? Parang lakas ng amen dito. Parang nagkakaintindihan. Tayo na nga lang, 4 mag-uusap. Magbabago, pakisabi nga po, magbabago. Na may pagbabago talaga. When I am changed, everything changes. Kaya po ang focus ng prayer, Lord, change me. Ako po, pastor nyo, hanggang ngayon, panalangin ko, Lord, baguhin mo ko. Meron kang mga ugali na kailangan kong i-deal. Lord, yung disobedience sa loob ko, hindi siya hayagang kasalanan, pero yung kasalanan ng pag-utos dapat sumunod. Lord, baguhin mo ko, ayoko nito. Hindi ka pwede mag-point ng finger sa sino man. Ang prayer, Lord, baguhin mo ko. Lord, na-offend ako. Tulungan mo akong magpatawad. Dahil pag hindi ka humingi ng awa sa Diyos, hindi ka mababago. Walang sino man ang may kakayanang baguhin ang sarili niya. Maliban po na ikaw at ako, makita natin ang problema natin. Kailangan ko magbago at hindi ko kaya, Panginoon. Buti na lang, merong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahabagin, mauin, lalapit ako sa Kanya. Lord, bunga ng Espiritu, baguhin mo ko. Kapatid, kaya tayo nahihirapan kasi wala tayong plano magbago. Minsan po, ano na tayo masyado sa tinatawag na kalalagayan ho natin. We don't want to change because of familiarity. Hindi, ganito yung way of life namin. Ganito namin ginagawa ang isang bagay. Kaya pag may introduce na bago, ano na naman yan? Kasi sanay tayo sa ginagawa natin. Kaya ang hirap nating magbago. Kasi pakiramdam natin, ang pagbabago, kalaban ho natin. No, kaya pumapalag tayo pagdating po ng change. No? Kaya tignan mo Pilipinas po, pag may pagbabago, hala, welga dito, welga doon. May pagbabago. Sa tuwing may pagbabago, gusto mo ng kaaway, magbago ka. Sino mga minamahal ko na born again ka, na bago ka, umayon ayon na sa mga tropa mo. Kasi the moment you na magsabi ka na gusto ko nang maglingkod sa Lord, gusto ko nang magseryoso sa Panginoon, yung mga kaibigan mo, iiwan ka. Ang tawag ng pagbabago. Yung iba, dahil ayaw nating iwan, mas gusto natin mag-compromise. Kaya po ang pagbabago, ito po ay natural sa lahat ng tao, especially sa mga anak ng Diyos. Nagbabago po talaga tayo. Wala akong perfecto sa atin. Even si Pastor, sumasablay po ako. Kaya lang kaibahan lang ay ganito. Iba ho yung pag sumablay ka, nakita mong sablay. Mali. Hindi mo siya kinukonsinte. Ayaw mo neto kasi nasasaktan mo ang Diyos. Nasasaktan mo ang sarili mo. Kaya gusto mo magbago kasi offended ang Diyos. And then nasasaktan ka sa mga ginagawa mo. Kaya kalalapit sabihin, Lord, baguhin mo ko. Yung motivation, you offend your God. Madali ho tayong magbago pag nakita ho natin na kailangan natin pagbabago. Ang pinakamahirap sa lahat, pag hindi mo nakita ang pagbabago, ang kailangan mo pagbabago, hindi ka kailan mo mababago. Ang unang-una dapat natin maintindihan, I need to be changed. Kapag pwede ba kita matanong, ano yung ugali mo? Nakaka-damage ng pangalan mo. Ano yung ugali mo na nakaka-damage
ng pangalan ng pamilya mo? Anong ugali mo na nakaka-damage ng relationship mo sa ibang mga tao? Ano yun? Pag may nakita ka, hindi ka kinokondem ng Lord. Aralin mo na yung buhay mo. Yung mga tao ba pag-asama ko, natutuwa ba sila? O kadalasan na-open ko sila? Minsan po kasi walang malakas na loob na magsabi sa'yo. Kaya nagpapatuloy ka minsan, akala mo tama. Ang nakalungkot, may tama. Ano yung pinakamasarap sa lahat? Yung sabi-sabi siya may mali ka, ito yung mali mo. Ang problema natin, ayaw nating ipapakita, ayaw nating aminin na tayo ay may masamang ugali, kaya hindi tayo nag-change. May kausap po ako. Yun ang problema natin. Kaya po, tignan niyo po ito. Alam mo po, madali yung malaman kung ang tao marunong o mangmang? Rebuke the wise, and he will love you. Rebuke the fool, and he will hate you. Pag pinagsabihan mo, minasama, mangmang. Pag pinagsabihan mo, nagpasalamat, yeah, thank you, hindi ko nakita wise. Ang dali makita. Sa simbahan dito, dami kong kinausap. Nakita ko, ay mangmang. Ang matatalinong tao, mga minamahal ko, pag pinagsabihan po yan, mga minamahal ko, nakikinig po yan kasi matalino po yan. Gusto niya magbago. Lagi yung tatandaan to, kapatid. Yung buhay mo kadalasan hindi mo nakikita. May mga bagay ka, sinasabi ka, na ginagalaw mo, na familiar kang masyado, hindi mo nakikita na nakaka-damage. At ang nakakakita niyan, yung kasama mo, sa bahay, sa ministry, yung mga taong kasama mo, sila nakakakita po niyan. Ngayon kung ito po i-address, sasabihin sa'yo, huwag ka nang magalit, kasi totoo po yun. Tulad ng sabi ko sa inyo rito, mga minamahal ko, yung mga tatay dito, mga nanay, kung gusto mo kilala, huwag mo silang kausapin. Ang kausapin mo yung mga anak. Nak, kamusta si Papa sa loob ng bahay? Hindi mo sisinungaling yun. So, kausapin mo yung asawa, kamusta si sa bahay niyo? Pag sinabi na, ay si patay tayo doon. Pero pag sinabing, ay, laki ng pinagbago ng asawa ko. Dati ganito yan eh. Ngayon, grabe, mahal na mahal ako, binibigay lahat ng sweldo sa akin. Dati kupit ng kupit yan eh. May bulsa sa balat yan eh. Ang hirap ma-detect. Pero ngayon, nagbago talaga ng mga born again. Bakit? Lahat ng ko, pati yung overtime, binibigay. Sa mga nanay naman nandito, medyo iwanan nyo naman ng pera asawa nyo. Huwag nyo masyadong limasin. Mabigat pa ho kayo sa mga hold-upper minsan. Ang mga nanay, para po itong bangko. Pag binigyan mo lahat ng pera niyan, pera mo, binigay mo, pak. Hindi yung nagtatanong nyo saan galing. Resibo lahat yan. Pero pag mag-withdraw ka, naku, ipapaliwanag mo. Pengin ng 20. Saan mo gagamitin ng 20? Ang gagawin mo sa 20? Anong dapat mo gagawin? Ganyan. Grabe, ang hirap mag-withdraw. Pakisabi nga sa katabi ko, nanay yan, parang ikaw yung sinasabi ni pastor. Dapat meron ding, eto hugot po ito. Ito hugot. Yan po ang katotohanan. Familiarity. Ano pa? Comfort. Ayaw natin ng pagbabago kasi nasa comfort zone tayo eh. Ang saya rito, okay lang ako dito, walang ginagawa. Pero kung dadaling ka ng Panginoon sa malaking bagay, lalabas ka ng comfort zone mo. Kung gusto mong maging masagana, lalabas ka ng tinatawag na comfort zone mo, pupunta ka ron and it requires change. Kaya ayaw natin magbago kasi dito masaya. Dito hindi napapagod, dito hindi nagsasakripisyo, dito chill-chill lang, maminamahal ko. Ang isang kalaban po, maminamahal ko, na tinatawag ng breakthrough mo is the comfort zone. Yung mga taong masenso, dati sila nasa comfort zone, pero they are willing to pay the price ng change. Kaya lumabas sila ng comfort zone nila, may minamahal ko, nilakaran ho nila yung magandang plano ng Diyos sa buhay po nila. Pakisabi nga po, change. Isa po, change. Ano pa? Ayaw natin ng change kasi it threatens our security. Pakiramdam natin pag tayo lumabas ng tinatawag ng lugar na ito, nakakatakot. Bakit po? Kasi hindi ka secure, hindi mo alam. Kaya po yung kay Abraham, pupunta ka from Haran, papunta po, minamahal ko ng tinatawag po na Kanaan, security po sa Pindon. Ako naniniwala ko, minamahal ko, nung kinausap ni Lord si Abraham, 100% yan. Pero hindi po lang si Abraham, meron pong Sarah. Love. Kinausap ako ng Diyos, ni Yahweh. Sabi ng Lord sa atin, dahan, pupunta raw tayo. Ikaw sigurado ka, ha? Ayusin mo yung pinakikinggan mo, ha? Maligo ka nga. Bakit po? Change po yan.
Pag inaral mo po, mabigat po yun. Iiwanan mo yung lahat. Your neighbor, yung ano mo, sabi dito sa Bible. Sabi nga nun, go from your country and your kindred and your father's house to the land I will show you. Meron kang bibitawan. Kapatid niya sa akin, minsan pabibitawan talaga ng Diyos yung comfort zone na yan. Bakit po? Hindi dahil galit siya sa'yo. Bibitawan mo yan kasi pupunta ka sa pinakamainam ng Diyos sa buhay mo. Yung iba gusto na lang mamatay na lang sila rito kasi comfort. Walang danger, kapatid. The moment na ikaw po'y magdesisyon, papasok ka po sa adventure ng buhay mo, nakasama mo ang Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, labas na ng comfort zone. Labas na. No, we need to go out. No, sa comfort zone natin. No, ano pa mga minamahal ko? Bukod doon mga minamahal ko, yung fear ng unknown. Itong apat na bagay na nakita ko mga minamahal ko, yung familiarity, yung comfort, yung security, yung takot, kaya ang tao mananatili po rito. Kapatid, lahat po ng mga nagtagumpay, they are all risk taker. Lahat po sila nag-risk mo, minamahal ko. Iniwan ho nila ito kahit wala po silang kasiguruhan kasi may nakikita lang ho sila. Yung nakikita nila mula rito sa kanilang tinatawag na posisyon, humihingi ng pagbabago. Malakas ang loob nila, mga minamahal ko, na lumabas, mga minamahal ko, at lakaran po yung nakikita nila. Pakisabi nga po, change. Isa po, change. Pangalawa, na makikita natin, mga minamahal ko, unang-una lahat nagbabago. Sabi ng Lord, ilagay mo sa puso't isipan mo yan. No, kaya hindi mo pwedeng ilagay ang iyong pag-asa sa tao kasi subject po yan sa change, mga minamahal ko. No, kaya po, tingin sa akin, may mga tumutulong sa abroad, ditutulungan ka sa abroad, magpasalamat ka doon. Pero hindi po yan forever. Darating po ang time, mag-change. No, pag hindi ka handa, mga minamahal ko, magiging bitter ang life mo. Dapat maintindihan mo, ang pagbabago po ay natural, na naranasan ng lahat ng tao na nasa loob po ng mundo, dahil ang mundo po ay nagbabago. Pangalawa, pag meron pong change, katulad po si Abraham, inaalok na Lord ng change, ano yung dapat mong gawin? Naintindihan mo, anak, may season of change, anong gagawin mo? Sabi ng galing ni Abraham, pinakita ng Lord sa kanya yung pupuntahan niya. Ang ginawa ni Abraham, yung response niya ang galing. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Old na siya po yung may edad na he decided to embrace the change. Hindi niya po nilabanan yung change, bagos niyakap niya po yung change. Kaya siya hindi nagkaday sa struggle kasi natutunan niyang i-embrace po yung tinatawag na pagbabago. Change of environment, change of location, change of neighbor, change of position and situation, change of perspective. Abraham obeyed God. In a sense, he embraced the change. Alam nyo, kapatid, si Lord po may plano sa atin, napakaganda. Jeremiah 29 verse 11, ang ilinaw-linaw po niyan. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. Plano ho ng Diyos yan. No? Kaya itong plano na ito, nag-require po ito ng change. Hindi ka pwedeng makarating sa pagkapala ng Diyos unless you change. May mga blessing na hindi nagdedemand ng change, pero kadalasan ang blessing ng Lord nagdedemand ng change. We need to embrace kung ano yung sinasabi ng Lord. You need to obey. Minsan po mga minamahal ko, wow, grabe. Naalala ko po nung simula kami ni Mami, nung ako po itawagin mga minamahal ko, alam ko ho, merong mahirap ang paglilingkod. At sabi ko nga doon, kung gusto mong magkapera, mag-artista ka. Hindi po itong lugar ng tinatawag kung gusto maging popular, hindi rin po ito popular na lugar. Mukha lang cute. Kasi parang ang dami nakikinig sa'yo. Hindi ko lang alam kung nakikinig nga. Baka kasi yung iba sana yan na nakadilat pero tulog eh. Ganun, pero tulog po yun. No? Inalo kami ng Panginoon to serve Him. Nung ako may maglingkod sa Panginoon, naalala ko noon, tawagin ako ng Panginoon, nakaset ang heart ko na maglilingkod ako. Kahit walang pera, wala akong ano rito. Kaya po, naglingkod kami, may change talaga mangyayari. Unang ihinga ka ng malaking sakripisyo. Buhay mo. No? Kaya nung sumunod ako sa Panginoon, talagang hindi ako umasa ng pera. Ako nabuhay by faith. Kasi yung tumawag sa akin, yung Diyos po, yun po yung pwede kong pagkatiwalaan. Tapos nag-asawa pa kami ni Neri, parehas kami full-time. Imagine, pumasok na naman kami sa panabagong change. Alam niyo, bilibo ko dyan kay Neri, nag-asawa ng pastor eh. Actually, nakita niya pagpapastor. Manggagawa siya, ko, nakikita niya sila nagbibilang, may natira, meron, sama ng loob. Walang natitira. Kaya sabi ng pastor, by faith ka muna ha. Kailangan mo humingi sa Diyos. That's ministry.
Kaya pagpasok namin ng asawa ko, wala talagang perang BGO. Minuyang Bethel Temple for Church. Ito, tinawag ko kami ng Panginoon. Nagpakasal kami ni Neri, wala kami pera. By faith, lahat by faith, lahat by faith, lahat by faith. Ang journey namin, mga minamahal ko, by faith. Kung kailangan mo ng ganito, by faith, lahat by faith. Pero nakakatuwa. Pag may faith ka, ino-honor ng Lord ang faith. Pasok kami, naalala ko ba? Kasi kasama po sa chains. Mababago talaga buhay mo. Hindi ka pwede maging katulad ng dati. Mababago ka kasi nag-commit ka. Alam niyo po ba sa napansin ko, maraming Kristiyano, hindi nababago kasi hindi nagko-commit. Kasi pag hindi ka nag-commit, wala kang pag-a-adjustan. Pero pag nag-commit ka, mag-a-adjust ka. Ma-align kang ganun. Kaya mahalaga po ang commitment. May kausap po ako. Nalala ko nung mga minamahal ko, pag kasal namin ni Neri, may usapan namin, ganito kagad, kwentuhan kami. Eto tights ko, dapat ganito, dapat ganyan. Ang unang-una namin, pag unang tulugan namin, kapatid, semento, karton. Tapos meron po kaming blanket na bigay na Asiel. Doon kami natutulog. Kalabaw nga, iiyak eh. Grabe, change. Gusto mo maglingkod sa Panginoon? Hindi ka tinatakot. May testing. Pero pag nakapasa ka sa testing, welcome to the club. May kausap ako. Kasi may change na hinihingi. Naalala ko biglang nagka-baby kami. Change. Ang nakakatuwa doon, may pagbabago, pero tinuturuan ka ng pananampalataya, lahat po prayer. Naranasan ko rito, umiyak lang na umiyak sa Panginoon, pero ito nakakatuwa. Lahat ng pinanampalatayan ko, almost lahat yan, tinugunho ng Panginoon yan. Nalala ko sa mga hindi nakakaalam, nagkasakit natin si Bless noon. Nagkakaroon siyang bukol sa noon, sobrang init. Pray kami sabi ko kay Mami, mag-page shopping tayo, nasa Manila kami noon. Punta kami sa Manila. Sabi ko sa kanya, anong gusto mong aircon dyan? Kala mo may pera eh. Lakad kami ganun. Tinignan ko muna yung mga tao, yung mga nagtitinda, kasi nakakayangan naman, di ba? Paglabas nila, hawak mo na. And then pray, Lord, nagde-declare kami, bibigay mo sa amin to. Kailangan to ni-bless sa pangalan ni Jesus. Ilang po, dumating, isang gabi. Wala kami sinasabihan. Pag nag-pray ho kami, hindi kami nagpaparinig. Mas masarap magparinig sa Diyos. Wala kang utang na loob. At pag ang Diyos ang pinagkatiwala mo, He will provide everything sa buhay mo. Iba po ang kwento paggalaw ng Diyos. Iba ang kwento paggalaw mo. Paggalaw mo, glory to you. Paggalaw ng Diyos, glory to God. Parada na sasakyan, may kartong binaba. Sabi ko, nakano yan? Di aircon niya para kay Bless. Nalala ko bigla yung prayer namin. Kinuha ko yung karton, excited ako, binuksan ko yung karton. Kung ano po yung uri ng aircon na hinawakan namin, yun po yung nasa harapan namin na binubuksan. Mabuti ang Diyos. Punta kami ng tawag dito, change. Kailangan namin ng tinatawag, may pagbabago, wala. Sira yung aming tinatawag na sopa. Punta kami ng Fisher's Mall, galing kami ng meeting. Sabi ko sa kanya, tara, window shopping tayo. Pay shopping tayo, punta kami sa fifth floor ng Fisher's Mall. Sige, hanap ka. Yabang namin, kala mo. Mukha lang kami may pera kasi nakadami kami maayos. Pero talagang, ang pera galing dun. Sabi ko sa kanya, sige, hanap ka dyan, hanap si Mami. Then, tara, okay na, pray natin. Hanap mo, tingin-tingin muna na, kasi baka may mga, okay, pray na tayo. Lord, nagdedeclare isang araw. Kakatuwa. Ilang lang, nasa bahay namin. The same model, nasa bahay namin. Hindi namin binili. Humingi kami ng sasakyan, mga minamahal ko, we are praying ng sasakyan. Lord, we pray ng sasakyan. Kasi lumalaki pamilya namin. Ang ginagawa ni Neri, nung makita namin, parang kailangan ng change. Anong change? Bukod sa prayer, taniman mo. May change. Change kami, tanim. Kada tanim. Isang araw, binigyan kami ng Diyos ng sasakyan. Noong nakaraan lang, nakakatuwa, inasira po yung aming, tawag dito, washing machine. Pray kami, Lord, gusto namin ng washing machine na matik. Hinahanap ka namin yung washing machine na pag ginamit mo, isasampay na pati yung mo. Yun ang hinahanap ko. Wala pa noon pero yun sana hihingin ko. No. Nakakatawa pag sabi mag-pray, may nagpunta sa bahay. Ang sabi, Pastor, andyan po ba kayo sa bahay? Pwede ho ba kang pumunta dyan? Sige lang, sabi kong gano'n. Kasi may pinasasabi po ang Lord sa inyo. Tapos yung kapatid natin, nag-release po siya ng prophetic word. In-encourage kami ng Lord, natuwa ako sa Panginoon. Mamaya nakita niya si Mami, may ginagawa. Kinakausap ng Diyos. Sabi sa kanya ng Panginoon, pagpalain mo sila ng washing machine. Sabi ng Panginoon sa kanya, Pastor, meron pong nilalagay sa heart ko, ibili ko raw ho kayo ng washing machine. Hindi ho kami nagpaparinig. Nagpaparinig ho kami sa Diyos. Bigla kami napunta ng SM bigla. Pahanap ho kami ng washing machine. No, kala may pera kaming gala na Ito. Ang binigay pa sa amin, 10 kilograms.
Ang laki. 25,000. Baka pwedeng palakpakan si Jesus dyan. Come on. Ano? Ang nakita ko po, kapatid, every ng change, kailangan lang mananampalataya sa lahat. Ito, change, kailangan ng faith. Change, kailangan ng faith. Change, kailangan ng faith. Habang nabubuhay ka, may change, kailangan mo ng faith. Para makasurvive ka sa lahat ng tinatawag po na change ng buhay mo. Kaya kapatid, pwede bang 2026, palayain mo sarili mo sa utang. Bakit? Ano po ba utang? Gusto kang pagpalain ng Lord, pinapangunahan mo siya. Tignan mo, may pangangailangan ka. Hindi ka nagpipray sa sobrang pressure. Dapat mo, ibibless ka na ni Lord kasi nagpipray ka. Kaya lang, masinanap mo yung Bombay, may dumaan na Bombay. Pautang, 5-6. Ay, ito ang sugot. Ay, answered prayer. Hindi po answered prayer yun. Hindi ko kalooban ng Diyos ang utang. Uutang ka doon. And then, ito ka, 10%. 1,000. 2,000. Kung 50,000, ang gagawin mo, utang dito. Utang ka na ng bago dito. Tatapalan mo kasi to. May utang ka ro, hindi ka palos dito. Kuha ka na naman dito. Tatapal mo na naman dito. Tingnan mo, ayaw ng Lord ng utang kasi ibabaon mo ang sarili mo. Walang glory sa utang. Kaya mga nanay na nandito, pigilin yung sarili nyo sa utang. Daanin nyo sa tuhod. Nakikinig ang Diyos sa'yo. Maghintay ka lang. Ako nalulungkot ako pag nababaon tayo sa utang, hindi ko kalooban ng Lord yan. Tingnan niyo po ito, sa utang walang miracle dyan. Pero kung aasahan mo lang ang Panginoon, magugulat ka, miracle after miracle after miracle after miracle after miracle ang buhay mo kasi you learn how to believe sa Diyos po na kung saan mo minamahal ko. Kaya ang sarap hong manampalataya, kapatid. Kaya po pag ako nagsasalita dito, hindi dahil magaling ako, dahil magaling po yung Diyos. Kung paano pinoprovide. Naalala ko yung mga anak ko noon. Gusto ko mag-aral ng Ebenezer. Wala kaming pera-pera namin. Lagi na meron kaming card, ang tawag namin faith card. Kaya namin isaksak doon sa ATM ng langit. Lord, kung gusto ko yung anak ko mag-aral ng Ebenezer. During that time, medyo mabigat yon. Sila Ate Alice, tsaka si doon nag-aral si Kuya Patrick. Dinala ng Panginoon si JD ron. Sabi ko, Lord, gusto ko mag-aral si DJ doon. Dinala ng Lord si DJ. Wala kaming promissory note. Hindi kami nalilate ng tinatawag na bayad. Because God is faithful to His word. Pwede ba ako makiusap sa'yo? Palayain mo ang sarili mo sa utang. Hindi ka makaka-breakthrough unless na magkaroon ka ng breakout sa utang mo. May kausap po ako. Ito pa nakakatawa. Dapat talaga tayo nagtatights. Kanina narinig ko si Bayaw nagpipray. Saan nagkaroon ng breakthrough? Nung ma-change. Lord, kailangan namin ito. Kailangan sabi ng asawa niya. Binago ho yung panalangin. Ano sabi? Lord, pag ito binigay mo, subukin ang galingan ng prayer, subukin mo ko. Baliktad, Malakay 3:10, sabi ng Lord, subukin mo ko. Si Lord nagsabi, ito baliktad, yung asawa niya sabi, subukin mo ko. Pag ako nakabenta, bibigay ko sa iyo ng etong tithes ko, dodoblehin ko. Ganun lang kasimple. Yun lang hinihintay ng Panginoon Pang! Ganun kabilis. Kaya kapatid, tingin kayo sa akin, we need to embrace change. Huwag hong lalaban sa change. Lalo na kung ang change, ma-discern mo kung ito'y sa Diyos, huwag lalaban. Bakit mahirapan ka, ma-stress ka, minamahal ko, hindi ka magtatagumpay, dapat maintindihan mo kung ito po ay gawa ng Diyos o gawa ng tao. Kung gawa ng Diyos, embrace it. Makikita mo kagad paggawa ng Diyos, papunta po yan sa kabutihan niya, sa kabutihan mo, para sa kaluwalhatian ng Diyos mo. Lagi hong ganun yan, pag tinignan mo yan. For your good and for His glory, palagi po ito. Kaya dito maminamol, si Abraham nakakatuwa. Ang laki ho ng inaalok, ang laki ng iiwan. Pero mas malaki ibibigay. Meron kang malaki ngayon na sabing iiwanan, pero may malaking ibibigay. Kailangan mo lang i-embrace yung tinatawag na change. And everything changes sa buhay ng mga tao nag-embrace ng change na galing ho sa Panginoon. Pangatlo, change that comes from God lead to growth and transformation. Change that comes from God lead to growth and transformation. And I will make you a great nation, and I will bless you, and make your name great, so that you will be blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. And in you all the families of the earth shall be
bless. Ibig sabihin, pag inano mo, minamahal ko, ang pagbabago po mo, minamahal ko, ang nanggagaling po sa Panginoon, naglilid po ito sa growth. Para po itong isang pintuan na sinasabi na pa, eto nak, yung naghihintay sa'yo. Ayan, yan, nakikita mo yan. Pagpapalain kita, pamilya mo, gagawa ko ng bagong bagay sa'yo, makikilala mo ko, maintindihan mo ko. It's up to you kung papasok ka ng tinatawag na pintuan. Yung iba, tinanaw na lang ho nila. Ang ganda, hanggang nasa labas ka lang. It is a door mo, minamahal ko. You need to enter to that place na tinatawag po na change, papunta ho sa pagpapala ho ng Panginoon. It is like a highway, mga minamahal ko, na kung saan, mga minamahal ko, sinasabi ng Lord, this is the way, walk in it. Lakaran mo ito, papunta po ito, mga minamahal ko, sa paglago at sa tinatawag po na pagbabago, mga minamahal ko. Alam niyo po, pag inaral mo, marami kang potential, marami kang galing na hindi mo pa nakikita. No? Maraming possibility na nasa loob mo. Mga bagong experience, no, maturity, growth na nasa loob mo. Ito po ilalabas lamang po, mga minamahal ko. The moment na tayo po ay lumabas ng comfort zone at lumakad sa ating pong change. Tingnan niyo po ito. Galing ni Abraham. Ang dami pwede i-consider. Ang laki ng iiwan. Pero he decided to embrace. And the rest, his history. Hanggang ngayon po, pinag-uusapan ang pangalan ni Abraham. Hanggang ngayon po, bunga po tayo ni Abraham. From generation to generation, because of that decision to embrace the change that comes from God, everything changes in his life. At tayo po ay naabot ng pagkapala ho ng Panginoon. Pang-apat po, and then, hindi muna ba yun? Naalala ko, mga minamahal ko, tingnan niyo po yung kahalagahan ng change. Jacob, paborito ng tatay, may 11 kapatid. Ginawa siya ng Panginoon ng tatay na ng royal robe. Para sa pamilya, yun pong identity niya. Siya po yung pinaka-paborito, pinaka-espesyal sa pamilya. Meron po siyang robe. Pangalaw, sumunod siya sa bunso, o sinundan siya ng bunso. Pang-11. Paborito siya ng tatay niya kasi yung nanay niya, paboritong asawa ng tatay niya. So binigyan po siya ng magandang robe, minamahal ko. Pero nagkaroon ng pagbabago. Ano yung pagbabago, minamahal ko? Pinagkaisaan po siya ng mga kapatid niya. Yung estado niya na maganda, minamahal ko, tinanggal po yung tinatawag na kanyang royal robe. Siya po hinagis po sa balon. Ang tawag doon, chains. Mula po rito sa paborito, pinagkaisang ka, hinulog ka ho sa balon. Ang tawag doon ay pagbabago. Nasa loob ka, minamahal ko, na kailangan mong magbago. Nung siya po iangat, minamahal ko, binenta po siyang alipin. Nakatayo po siyang gano'n sa pamilya ng mga alipin, nakaubad. May nakalagay po rito pang magkano presyo. Binili po siya ni Potiphar, minamahal ko. Anong bigay? Yung royal robe na tinanggal, pinalitan po ito ng robe ng slavery. Para makita na yung slave, eto yung daladala mo. Tinanggal yung royal, tinanggal po yung robe with many colors, pinalitan po ito, minamahal ko, ng robe ng tinatawag slavery, binenta. Ano nangyari, minamahal ko? Naging alipin po siya, nagtrabaho 1 taon kay Potiphar, napagbintangan ng rape, pagbabago na naman. Ano nangyari? Mula rito sa bahay ni Potiphar, pasok ng kulungan, pagbabago na naman. Ano po, dito, tinanggal yung tinatawag na yung robe of many colors, pinalitan ng colors na tinatawag pang slave. Dito, pinalitan ng robe, pang ex-convict. Try to imagine, yung series po ng tinatawag na change sa buhay po ni Joseph, mga minamahal ko. Sino ito recently nakakaranas ka ng change sa buhay mo? Baka katulad ka ni Jacob na tinanggalan ka ng tinatawag na robe of many colors. Pwede sa ministry, pakiramdam mo, tinanggalan ka ho ng Panginoon sa ministry, na para kang mag-react na gano'n. Tignan mo, baka may ginagawa ang Panginoon. Baka ikaw ay nasa ano ka ng slavery yung suot mo. Maybe nasa prison ka ngayon, na kung saan meron kang tinatawag na prison na tinatawag na robe. Tingin ka sa akin. Kaya tinanggal ng Lord yung robe ng many colors. Hindi mo yun identity. Pinasot siya ng slavery para turuan po siya. Pangkulungan para turuan po siya. Bakit po? Kasi kailangan niya po ng robe ng palas. Kailangan niya po itong daanan, itong mga chains na ito. It requires na daanan. Papunta po sa pinakapangalawang taong makapangyarihan sa buong Egypt during that time. And requires chains. Pakisabi nga po, chains. Nalala niyo si Pedro, isang gabi,
Naggumawa ng miracle ang Lord, nagpakain ng maraming tao, umakit si Lord ng Prayer Mountain, sabi na, mauna na kayo, sumakay sila ng bangka. Tapos si Kristo, nung madaling araw, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Can you imagine, minamahal ko, ilang taon mong kasama si Kristo, bigla nakita mo, may naglalakad sa ibabaw ng tubig, ibang himala po yun. Kakaiba po yun. Ang sabi ng hala, multo, natakot silang lahat. Pero sabi ni Jesus, ako to, huwag kayong matakot. Yung ano pa, lahat takot kayo, sabi, ako to, huwag kayong matakot. Nakakatuwa. Sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw yan, sabihin mo sa akin, pumunta ako sa'yo. Change. If you want to walk to the water, you need to get out of your boat. Kung gusto mong lumakad sa supernatural ng Diyos, kailangan mo lumabas ng comfort zone mo. Ito lahat. Sabi ng Lord sa ating lahat, it is I. Ako to. Tara. Ako to. Tara! Dadali kita sa season of harvest. Tara! Tara, may season of harvest. Gusto mo? Tara! Come! Tara! Tatay! Woo! Nanay! Woo! Kabataan! Lahat ng mga taong BGO, season of harvest. Tara! But, you need to get out of your boat to walk sa supernatural ng ating pong Diyos na buhay. Welcome to the supernatural. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Palakpakan natin si Lord, come on. Kaya kapatid, baka naman kaya kami problema, pinapalabas ka ng bangka. Baka naman kaya ka nakakaranas ng pressure, kasi kailangan mo na ng bagong galaw. Naalala ko, nakwento ko rito, yung mga iglet, ang mga ang mga agila. Pag nag-aalaga sila ng nila, pag mangingitlog yan, nilalagyan ho nila yung kanilang tawag dito, pugad, ng mga briar, mga tinik. Tapos lalagyan ho nila ng mga feather, mga para maging comfort. Para yung baby, may mga tinik, may mga tawag dito, mga malalambot na mga bagay, para po itong tinatawag na ginagawang parang bulak, para yung baby, kahit may tinik, may bulak, hindi mararamdaman, ilalagay po yan doon. And then tuwan-tuwa po yung baby na, kasi sarap, parang nasa comfort zone. Okay? Habang lumalaki po yan, mga minamahal ko, gumaganon-ganon po yan. Pero pag yan po ay palili pa rin na, mga minamahal ko, ang ginagawa ng mga ng mga nanay, yung kanyang bakpak, ang purpose nun, tinatanggal po ng mother eagle, yung tinatawag na parang malalambot na parang bibigay ng comfort, tinatanggal po yan. Ang maiwan po, briar. Kaya ngayon, wala siyang choice kasi hindi siya pwede manatili kasi nasasaktan siya. Kailangan niya lumabas ng comfort zone. Baka ngayon, gano'n nararanasan mo. Baka si Lord, pinapagpagan yung buhay mo, tinatanggal yung mga bagay na kung saan na comfort zone mo para daling ka sa tinatawag na mas malaki at mas maganda. Ito ho nangyayari. Lalabas po yun. Wala na siya sa comfort zone. Wala siyang choice kundi give up yung comfort zone. And then mararanasan niya for the first time. Tuturuan, change po ang tawag doon. Tuturuan lumipad. Paano tinuturuan lumipad? Ilalagay po yan sa likod. Alam ng nanay kung lilipad ka na o hindi. Alam ng Diyos kung palipad ka na o hindi. Alam ng Diyos ang kalalagayan mo. Ang Diyos na nakakaalam para tinatawag na breakthrough mo. Anong ginagawa? Isasampa ho rito. Tapos ililipad po yan, itataas pong ganun yan, kung sasadyain po yung iuhulog. Makita mo po yung iglet, umiikot po yung maminamahal ko, nagkakawag po sa area yan. No? Pero yung kala mo mamamatay na, biglang darating po nanay, sasaling sa likod. Tapos ibabalik. Pasasakay sa likod, ililipad, bibitawan sa ere. Mahirap po pagpakiramdam mo, binibitawan ka sa ere. Mamamatay na ba ako? Hindi ka pa mamamatay. Nasa training session ka ng Lord. Na makikita mo sa iglet, bigla po sa sobrang desperado niya. Bigla, tsaka niya lang ma-appreciate ang kalangitan. Kapatid, hindi ka lang para sa comfort zone. Dito ka sa taas. You are designed by God here. Leave your comfort zone. Huwag kang matakot. God is working in your life. Pang-apat sa huli, na nakita kong napakahalaga sa lahat. Napakahalaga. Sabing gano'n, pang-apat, the God who called us is unchanging.
Kahit po pabago-bago po ang mundo, marami tayong series po ng pagbabago na pwede nating maranasan. Isa po ang magandang katotohanan, yung Diyos mo kailanman hindi magbabago. Tapat siya noon, tapat siya ngayon, mabiyaya siya noon, mabiyaya siya ngayon, mapagmahal siya noon, mapagmahal siya ngayon. Hindi po siya nagbago. Siya po yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Siya po yung eternal God. Siya po yung nagsabi, I am the Lord, I change not. Kaya huwag kang titay sa akin. Kung ikaw po'y nakakaranas ng pagbabago, huwag kang mag-alala. Kasama mo yung Diyos na hindi nagbabago. Na kahit hindi ka tapat, mananatiling tapat. That's our God. Sabi po ng Bible, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Magbabago po buong mundo. Magbabago mga tao, isa lang po hindi magbabago. Ang pangalan niya ay Panginoong Hesukristo. Kapatid, pwede ba ako makiusap sa'yo? Huwag mong ilagak ang iyong pagtitiwala 100% sa tao. It will fail you. Kung may paglalagakan ka ng tinatawag po ng pag-asa mo, ilagay mo sa Diyos, kasi siya lamang po ang hindi nagbabago. 3 bagay sa huli mga minamahal ko. Last slide. Conclusion, let go and let God. Kung may pinabibitawan ng Lord, so let go. Pagkatiwala mo sa Panginoon, let God. Pangalawa, let's go and obey God. Pangatlo, sabi ng Lord, let God lead you. Saan? Sa ating pong tinatawag na season of harvest. Tatayo po tayo, mga minamahal ko. Pwede ho bang palakpakan natin si Lord? Come on, pinakamalakas na palakpak para ho sa Panginoon. Sige po, i-deserve yung pinakamahalakas na palakpak. Come on, church! Napakabuti ho ng Diyos natin. Hallelujah!